Darating yung panahon na magiging mabuti kung isang may bahay, isang ina, isang tita at ate ng pamilya. Ano nga ba ang pwede kong magawa upang matulungan ang aking pamilya na maging walang hanggan? Nakilala ko yung simbahan 1992. Naturuan ako ng mga misyonary sa pamamagitan ng aking lolo at lola at mga tito at tita. Nabinyagan ako nung time din na yon, 1992, 9 years old. At kasama ko yung mabinyagan, yung aking pinsan na si Brother Nino Ramos. Yung Gabiola, pinsang ko. Yun ang unang nakakilala sa nakakuha namin. Bago tatay ko, naging member. Tapos nauna akong nabinyagan sa kanila, sa lahat. Nagkataon lang nung ako'y 17 years old, the first 3 months ko dito sa Manila, I was living with my brother, older brother Alberto, na nabaptize ako sa church. Nung time na yon, kasi nakikita ko na lagi nag-home evening sa bahay. Nakikita ko na masaya. Hindi lang masayahan, kumbaga, hindi mamapil yung kung ano yung galak na meron yung bigay ng pamilya, na kung ano yung kahalagahan ng family home evening sa bahay. Kung ano yung kahalagahan ng may isa kang pamilya na nabubuklod kayo sa isang tunay at alam ko ano yung gospel. Nagsisit-in nga ako sa mga tito at tita ko. Kumbaga, ako pa nga yung laging sumasagot kasi nga nahihiya sila. Tapos alam ko, lagi ako yung pinagbabasa nun. Ako pa yung laging nagsishare kasi nga nahihiya yung mga tito at tita ko. 1993, nalipat kami sa Dingalan, Aurora. Yun yung start na ako ay naging less active sa simbahan. Noong time na yon na nalipat kami sa Dingalan, walang simbahan at di kami nakakapagsimba. Ano po kasi, bali, nung less active po sila, saka po kami active ng lola ko. Kasi lola ko po yung naging namin kasama na na magsimba. Then, after po, dahil nagkakasakit po yung lola ko, naging less active na din po ako. Kasabayan na rin po kaming less active. So, nung namatay po yung lola ko, naging sabayan din po kaming nakabalik sa simbahan po. After nung necrological service kay Lola Pasensya, nandun si Sister Tina Perez, nandun si si Joseph Thomas, si Mia. Parang sa tagal ng panahon kasi, bilang branch president kasi, nakikita ko yung membership record. Isa sa pinakamalaking family member na less active yung member ng Ramos. Paano ba sila mag-i-stay pa dito sa simbahan na hindi na sila mawawala? Nabalik ako nung 2017. Mga months lang, binigyan ako ng calling. Natuwa ako dahil naging active siya, naging talagang, kasi sabi ni tatay, bago ako mamatay, sana lahat kayo sa simbahan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano ako babalik sa simbahan? Nag-iisa lang ako. Mga pamangkin ko, mga kapatid ko, wala. Sabi ko gano'n. Buti nung nalaman ko na nagsisimba na si Christina, yun, sabi ko, buti naman at babalik sa simbahan. Sabi niya, tita, magsimba ka. Sabi niya, sige, kako, sige, magsisimba ako. Sabi ko gano'n. Kaso problema ko, kako, wala akong pamasahe. Sabi ko, hindi, dadaanan ka namin. Sabi niya gano'n. Sige, kako, daanan niyo ako. Kaya ako nakapagsimba na uli. Ayun, masaya kami. Sama-sama kami. Nakakuha namin mga pamangkin ko na tuloy-tuloy yung pagsisimba namin sila. Basta dadaan sila sa bahay. Kita, magsimba ba kayo? Sige. Isimba kami. Ayun. Dadaan ba kayo? Hindi, kami na. Diretso na ganun. So, isa sa mga prayers ko nga na bumalik. So, yun yung pagkakataon, yung pagbalik nila. So, grinab na namin yung opportunity. Talagang winelcome namin. Talagang excited kami. Pinakita namin yung pagmamahal sa kanila. Iyon yung isa sa blessing na natanggap ko. Dahil
pinagkatiwala sa akin yung calling na yon. Hindi ko man siya alam kung paano ko i-magnify. Alam ko na sa tulong ni Heavenly Father at ni Jesus Christ, i-guide niya ako. Kung hindi po nakabalik si ate sa simbahan, syempre hindi rin po kami makakabalik sa simbahan. Siguro nasa labas lang din po ako naglalaro or hindi man po naglalaro, nakikipagbarkada po. So bilang instrumento ng Diyos, nakakatuwa kasi nakita ko talaga yung resulta ng effort ng bawat leaders, ng bawat members, ng bawat missionaries. At yung pinagtulong-tulungan namin na bigyan pansin yung mga less active at yung mga inactive members natin na hindi pa huli ang lahat na bumalik sa simbahan ni Jesucristo. Oh, it is exciting to see the servants of the Lord, the leaders and members prepare as vessels of the Spirit of God to identify the families who have been distracted or have transgressed and are now less active, and then touch the hearts of these wonderful families. Yes, thousands of families are returning to the Lord. They have received in love the invitation to return, have understood the humble, loving plea, please come back. They have been searched out by servants of the Lord, then are sought out by the Spirit of the Lord, and brought back as they remember once again the words spoken through the Lord's servants. Yung mga missionaries, yun yung malaking impact din sa kanila. Kaya from time to time, binivisit yung bahay nila, sina brother at si Sister Perez. Pero ang tinatarget talaga namin si brother. Kasi siya yung hindi pa member nun. Nakita namin yung potential ni brother na as of now, makikita mo na bless yung family. Gusto ko rin na maramdaman nung pamilya ko yung kasiyahan na kayang ibigay ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagtulong-tulong kami para maipaalam ang Ebanghelyo sa kanila. Hindi ko alam noon, pero tinuturing na pala ito na linking arms. Literal na nagkapit-bisig kami para matulungan ang bawat isa na mapalapit sa Diyos ang aming pamilya. Yung husband ko, yung calling niya, nasa bishopric siya, first counselor, at yung anak ko din, nasa clerk. Natutuwa ako dahil yung blessing din na yon or yung miracles kasama sa, nasilid kami sa temple, October 27, 2018. Yung date na yon, wala siyang katumbas na kasayahan or walang katumbas na kagalakan yung time na yon dahil alam ko yung family ko na dala ko sa temple at kapatid ko si Joseph, ward mission leader, si Mia, representative ng YSA, si CJ, representative ng YSA, yung pamangkin ko si JC at saka si Jan Sejan sa teacher and deacon. Yung isa ding blessing na natanggap din sa pamilya namin ay yung na-endowed yung tita ko. Sa tulong din ng mga leader namin na winork out ng mga leader namin na ma-endowed sila. At dahil doon yung pagbalik namin sa simbahan, maraming blessing. Hindi mo siya mabibilang. Definitely, pag nakita ko may ramos yan or sa Bulacan yan, yung mga roots namin, itong mga pamilya ko ito sa Baliwag. So, it's just fun. Really nice. I'm very, very grateful na nandyan sila, nandito rin kami. Truly, we may each be an instrument in the hands of God. Happily, we need not all be the same kind of instrument. Just as the instruments in an orchestra differ in size, shape, and sound, we too are different from one another. We have different talents and inclinations. But just as the French horn cannot duplicate the sound of the piccolo, neither is it necessary for us to all serve the Lord in the same way. Sister Eliza R. Snow said that there is no sister so isolated and her sphere so narrow, but what she can do a great deal towards establishing the kingdom of God upon the earth. Our privilege
And our responsibilities as daughters of God and as sisters of Relief Society then is to become the most effective instruments we can be. Sa tulong ng mga leader sa branch, members, missionaries, at syempre ang banal na Espiritu Santo. Unti-unti nilang tinanggap ng aking pamilya ang ebanghelyo sa pamilya nila. Nakapag-desisyon sila na magpabinyag sa totoong simbahan, ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw.